Isang gabi, nang makauwi ang asawang lalaki mula sa trabaho at naghain naman ng hapunan ang kanyang asawa, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi sa kanya na kailangan nilang mag-usap. Naupo ang asawa at kumain ng tahimik at napansin ng lalaki na may kakaibang nararamdamang sakit ang kanyang asawa at kitang-kita niya ito sa kanyang mga mata. Biglang natahimik ang lalaki at pakiramdam niya ay hindi siya makapagsalita. Ngunit alam niyang dapat at kailangan niya itong ipaalam sa kanyang asawa na gusto na niya makipaghiwalay at makipag-divorce sa kanya. Pero kalmado lang ang babae at pagkatapos niya marinig ang sinabi ng kanyang asawa, kahit alam niyang hindi ito kaaya-aya, pero sa halip na magalit ang babae, ay tinanong lang niya ito ng marahan kung bakit niya ito naisipang makipaghiwalay. Sa halip na sagutin ng lalaki ang tanong ng kanyang asawa, ay hinayaan niya lamang ito at hindi pinansin. At biglang nabitawan ng asawa ang chopstick na ginamit nito sa pagkain at biglang napasigaw. Wala kang kwentang asawa! Hindi ka lalaki! Sa gabing iyon ay hindi na nag-uusap ang mag-asawa, habang ang babae naman ay magdamag na umiiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng asawa niya magkipaghiwalay sa ganun lang kadali at sa hindi makapagbigay ng makatarawang sagot sa kanya kung bakit nito makipag-divorce. Pero ang totoo ay may iba nang pinapatas siya ang kanyang asawa. Nagkakagusto na ito sa iba. Isang araw nakita ng babae ang kasunduan sa kanilang paghihiwalay na sa kanya mapupunta ang kanilang bahay, ang sasakyan, at 30% share ng kampanya ng kanyang asawa. Pagkatapos ng mabasa ay agad niya itong pinulit. Matapos ang 10 taon nilang namumuhay ng magkasama, kahit ang lalaki ay may gustong magkipaghiwalay, ay may awa pa rin siyang nararamdaman sa kanyang asawa. Nasasayangan siya sa mga oras na lumipas habang sila ay magkasama. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi na niya ito maibabalik pa dahil may mahal na siyang iba. Kinabukasan, gabi nang umuwi ang lalaki at nang dumating ito sa bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na nakaupo sa mesa habang nagsusulat at hindi niya ito pinansin. Dumayo siya sa kanilang kwarto at natulog. Mabilis siyang nakatulog matapos sa isang pangyayaring araw kasama ang ibang babae. Nang magising siya ay nakita niya ang kanyang asawa na nagsusulat pa rin habang nakaupo sa mesa. Pagkaraan ng umagang iyon, ipinakita ng asawa ang kanyang mga kondisyon bago sila tuluyang mag-divorce. Nakasulat doon na ayaw niya ng kahit anuman mula sa kanyang asawa. Ngunit ang gusto lamang niya ay isang buwan na pag-unawa bago ang kanilang divorce. Una, kailangan muna nilang mabuhay ng normal hanggat maaari ng magkasama, alang-alang sa kanilang nag-iisang anak. Dahil mayroon itong nalalapit na exam at ayaw niyang maapektuhan ang pag-aaral nito. At pumayag naman ang lalaki sa kahilingan ng babae. At ang huling kondisyon ng babae ay alalahanin ng lalaki kung paano siya kinarga nito sa sila'y papunta sa kanilang kwarto noong araw sila iikanasal. Ang gusto ng babae na buhatin siya nito mula sa pintuan sa labas ng bahay hanggang sa kanilang sila'y tulugan. Ang akala ng lalaki ay namabaliw na ang soon-to-be ex-wife niya. Ngunit tinanggap niya rin ang kahilingan ng babae para na rin daw sa kanilang titirang mga araw. Sinabi nito ng lalaki sa kanyang bagong karelasyon ang mga kondisyon ng kanyang asawa para sa kanilang divorce. At sinabi nito na huwag mag-isip ng masama dahil pagkatapos ng lahat ay hihiwalan niya na talaga ito. Simula noon wala ng pisikal na ugnayan ang mag-asawa. At sa unang araw ng kahilingan ng asawang babae ay nakita sila ng kanilang anak. Sabay sigaw ng, "Yay! Karga ni Daddy si Mami!" At napalakpak ito. At nang marinig ng ama ang sigaw ng anak ay may kirot siyang nararamdaman. Ngunit hinayaan niya lamang ito at hindi pinansin. Sabay akyat sa taas papuntang silid tulugan habang karga-karga ang kanyang asawa.
Sa mga sumunod na mga araw, nakaramdam na sila ng komportable sa isa't isa. Napasandal ang babae sa dibdib ng kanyang asawa at naamoy ng lalaki ang mabangong pabango nito. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na matagal na niyang hindi natitigil ng kanyang asawa at napansin niya ang malaking kaibahan ng kanyang mukha. Napansin niya ang kaibahan ng buhok nito at naisip ng lalaki na sobrang apektuhan ang kanyang asawa dahil sa ginawa nito at may konting pagsisising nararamdaman nito. Sa ika-4 na araw, sa ginawa niyang pagbubuhat sa kanyang asawa, ay may napansin siya sa kanyang sarili na unti-unting bumabalik ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Ngunit sa isip niya ay siguro dahil naging asawa na kasama niya ito ng 10 taon. At hindi niya ito sinasabi sa kanyang bagong babae at tungkol sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos na 1 buwan ay napansin ng lalaki na ang gaan-gaan ng asawa niya. Ang akala niya siguro ay nasanay na siya sa araw-araw na binubuhat niya ito. Akala niya na yun din ang nagpapalakas sa kanya, kaya madaling niya lang itong nabubuhat. Isang umaga na magbihis na sana ang babae, ngunit nahirapan na itong mamili ng maisusuot dahil napansin niya na parang luluwang yung mga damit niya sa kanya. At napansin ng lalaki na ang laki ng pinayat ng kanyang asawa at naisip niya na kaya siguro ang gaan-gaanan niya tuwing binubuhat niya ito. Biglang napagtanto ng lalaki na kung gaano kapait at kasakit ang sinapit ng kanyang asawa at inilihim niya lang ito. At hindi niya namalayan na hinaplos-aplos na pala ang buhok ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon ay nakita niya naglalakad ang anak niya papunta sa kwarto nila at sabay sabing, "Dad, oras na para ilabas ang mami." Para sa kanilang anak, ang ginagawa nila tuwing umaga ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Suminyas ang ina sa kanyang anak at lumapit ito sa kanya at sabay niya itong niyakap ng napakahigpit at hinawakan naman siya nito ng kanyang ama at sabay silang naglalakad palabas ng kwarto papuntang sala na magkayakap sa isa't isa. Mula sa araw na iyon ay hindi na mapakali ang lalaki kung bakit ang laki na ng pinayat ng kanyang asawa at sobrang ikinalungkot niya ito. Sa huling araw ng kanilang 1 buwan, nakasunduan habang karga-karga niya ang kanyang asawa, ay halos hindi siya makagalaw ng isang hakbang dahil iniisip niya ang kanilang anak na nag-aaral at habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Narealize niya na ang laki ng pagkukulang niya sa kanyang pamilya at lalong-lalo na sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay nagmanaling pumunta ang lalaki sa kanyang opisina para baguhin ang isip niya. At habang papasok na siya sa kanyang opisina, ay nakita siya ng kanyang bagong babae at binuksan ito ng pintuan. At doon hindi siya nakatubili at sinabi niya sa kanyang babae na hindi na niya itutuloy ang pagkikipag-divorce sa kanyang asawa. At nagulat ang babae sabay tanong, "May lagnat ka ba?" "Wala akong lagnat," sagot ng lalaki. Sinabi niya na seryoso siya sa mga sinasabi niya at humingi ito ng pasensya dahil hindi niya itutuloy ang pagkikipaghiwalay niya sa kanyang asawa. At sinabi niya nito na baka nagsawa siya dahil hindi niya binigyan ng buhay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At ngayon, na-realize niya na kung gaano or kung ano ang kulang sa kanilang dalawa at napagtanto niya na nung sila ikinasala, sinabi nila sa isa't isa na hahamakin nila lahat sa hirap man o ginhawa o hanggang sa kamatayan pa. Biglang nagalit ang kanyang babae. Sinampal siya nito ng malakas, sabay labas sa opisina luhaan. At pagkatapos nun, umalis ang lalaki sa opisina at tungo sa flower shop at nag-order ng 1 bouquet ng mga bulaklak para sa kanyang asawa. At tinanong siya ng tendera kung ano ang susulat nito sa card. At napangiti ang lalaki. Sabay sulat ng, "Hindi ako magsasawang buhatin ka tuwing umaga hanggang sa mamatay man tayong dalawa." At ng gabing iyon ay nakarating siya sa kanyang bahay na may mga bulaklak sa kanyang mga kamay at mga ngiti sa kanyang mga labi. Tumakbo siya sa hagdanan papunta sa kanilang silid tulugan. Ngunit,
natagpuan na lamang niya ang kanyang asawa sa kama, napatay na. At doon na lamang niya lang na matagal na pala itong nakikipaglaban sa isang malubhang na karamdaman ang kanyang asawa sa isang sakit na kanser, habang siya ay abala sa kanyang bagong tirida. Alam na pala ng babaeng asawa na hindi na siya magtatagal, kaya niya ginawa ang mga kondisyonis na iyon ay para iligtas siya sa kahihiyan sa mga negatibong reaksyon ng mga taong malapit sa kanila, lalong-lalo na sa anak nila. At nasabi niya sa lahat ng ginawa niya sa kanyang asawa ay minahal at niisip pa rin siya nito. At doon na-realize niya na sobrang mahal pa rin niya ang asawa niya. Ipinahiwatig sa atin ng kwentong ito na ang pinakamaliit na bagay sa ating buhay ay siyang pinakamahalaga sa pagtatapos ng ating buhay. Yang bahay, kotse, pera o anumang bagay dito sa mundong ibabaw na lumilikha ng kapaligiran kung saan ang kaligayahan ay madaling makamtan. Ngunit ang kaligayahan na ito ay isang panandalian lamang. Kaligayahan na nabibili ng pera. Akala natin na yun ang magpapasaya sa atin, pero hindi pala. Ang kaligayahan na iyan ay lilipas lamang, pero ang presensya ng mga taong nagmamahal sa iyo ay siyang walang katapusan. Gawin at palagahan ng isang taong totoong nagmamahal sa iyo, ang taong bumubuo o kumukumplito ng buhay mo habang kaya mo pa o habang sila ay nabubuhay pa. Pag-isipan o gawin mo yan habang di pa huli ang lahat. Sisikapin at panatilihin ang pagmamahal niyo sa isa o habang kapiling mo pa siya. Para baka sakaling isa sa inyo ang mawala, ay walang pagsisisi sa mukha dahil naging masaya kayo habang nagsasama pa kayo. Kaya pahalagahan mo ang importanteng taong totoong nagmamahal at nagpapahalaga at nagpapasaya sa buhay mo. Sa paglalakbay ng ating buhay ay maraming pwedeng magbago. Magbago ang mga kaibigan mo, magbago ang mga mahal mo sa buhay. Broken marriages. People move on from their past heartbreak and others die. Pera, trabaho, ay in and out lang yan sa buhay natin. Kaya mamuhay tayo ng sapat upang mapabago natin ang ating buhay, lalo na ang ating kalusugan at katawan, at para na rin sa ating kinabukasan. It all goes with the territory of being human, o ang pagiging tao. Thanks for tuning in, everyone. Again, this is Hazel Garrison, your host.